Uy, matagal ka na ba dito? Parang ngayon lang kasi kita nakita eh. Ako nga pala si Leia. Anong pangalan mo? Leia, sino pala yung sinasabi mong nakita mo kagabi sa kusina? Lahat naman kami tulog na. Kailan pa naging kwarto yung nasa dulo ng hallway? Matagal na yung tambakan. Tambakan ng ano? Naniniwala ka ba na may mga taong nakikita mo pero hindi nakikita ng iba? Yung tipong sigurado kang nandyan lang sila, nakakasalubong mo, nakakausap mo, pero pag tinanong mo yung ibang tao, para bang wala silang alam kung sino yung tinutukoy mo. Ako kasi, hindi ako naniniwala noon. Ang akala ko, gawa-gawa lang ng utak. Imagination lang. O kaya baka pagod lang. Pero may nangyari kasi sa akin na hanggang ngayon hindi ko pa rin maipaliwanag. Itago nyo na lang ako sa pangalang Leia. Hindi ko rin alam kung bakit ngayon ko lang naisipan ikwento ito. Siguro dahil may mga bagay talaga na kahit anong pilit mong kalimutan, babalik at babalik pa rin. At kung may bagay man ako na pinagsisisihan, yun yung hindi ko pinakinggan yung lola ko bago ako umalis. Lumaki kasi ako nang kasama yung lola ko. Bago ako lumipat ng dorm, malapit doon sa school ko, kinausap niya ako ng seryoso. Ang sabi niya sa akin, "Mag-iingat ka apo sa mga taong bigla na lang susulpot sa buhay mo." Tinawanan ko lang siya noon. Ang akala ko, isa na naman yun sa mga paniniwala niya. Pero hanggang ngayon iniisip ko, sana pala nakinig ako sa kanya. Kasi nung lumipat ako sa dorm na yun, okay naman lahat sa umpisa. Simple lang yung unit, hindi gaano kalaki pero maayos. May 2 kwarto, may maliit na sala, may kusina rin at CR. 4 kami na magkakasama. Lahat ay babae at estudyante rin katulad ko. Ako yung pinakabago sa kanila. Mababait naman silang lahat. Si Trisha, madaldal at laging may kwento. Si May naman tahimik pero approachable. Tapos si Carla, medyo seryoso pero okay na din kasama. Nung unang gabi pa lang, parang naging komportable na agad ako. Sabay kaming kumain, nagkwentuhan tungkol sa school, hanggang sa inabot kami ng madaling araw. Walang kahit anong kakaiba. Normal na normal. Kinabukasan, nagsimula na rin akong makisabay sa routine nila. Sabay akong gumigising kasama nila. Sabay na umaalis din. At minsan sabay-sabay din kaming kumakain. Pakiramdam ko ang bilis kong maka-adjust. Parang matagal na ako roon, kahit ilang araw pa lang. Hanggang sa napansin ko, may isa pa pala kaming kasama. Akala ko nung una hindi ko lang siya napansin agad. Baka late lang dumating o hindi na na-introduce sa akin nung unang araw. Nakita ko siya isang gabi. Palabas siya ng kwarto doon sa dulo ng hallway. Mahaba yung kanyang buhok. Nakayuko at parang nagmamadali. "Uy, matagal ka na ba dito?" Hindi siya sumagot. Diretso lang siya na naglakad papunta doon sa kusina. Tapos, pumasok na rin siya ng kwarto. Di ko na lang pinansin. Baka kasi pagod lang siya. O hindi pa sanay sa akin. Habang kumakain kami ng dinner, tinanong ko si Trish. Trisha, ilan nga ulit tayo dito?" Tanong ko sa kanya. 4. "Ba't mo naman natanong?" Sagot niya agad. Hindi ko na dinuktungan, pero sa isip ko, kung 4 lang kami, sino yung nakita ko?
Simula nun, napapansin ko na siya paminsan-minsan. Hindi siya sumasabay sa amin kumain. Hindi rin nakikihalubilo, laging tahimik, laging mag-isa. Minsan makikita ko siya sa kusina. Pero paglapit ko, aalis din kaagad. Parang umiiwas. Akala ko introvert lang. May mga gano'n naman talaga, 'di ba? Yung ayaw makisama. Gusto lang mag-isa. Isang beses pa nga naglakas loob akong kausapin siya. Nakasalubong ko kasi siya sa hallway. Hello! Ngayon na kasi kita nakita. Kadorm ka rin ba namin? Huminto siya at tumingin sa akin. Ngumiti pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kakaiba sa ngiti niya. Oo. Sabi niya ng mahina. Ako nga pala si Leia. Sinabi ko sa kanya yung pangalan ko pero hindi siya sumagot kaagad. Malapit na yung dinner. Kung gusto mo, sumabay ka na sa amin. Tumango siya. Tapos umalis na. Simula nun, ako na lang yung halos pumapansin sa kanya. Yung iba naming kasama, parang hindi siya pinapansin. O baka sanay lang sila na ganun siya. Wala rin namang nagtatanong eh. Parang normal lang sa kanila. Pero para sa akin, hindi. Lalo na yung kwarto niya. Yung kwarto niya sa dulo, laging sarado eh. Minsan may ilaw, minsan wala. Minsan parang may gumagalaw pa nga sa loob. Lumalabas lang siya kapag hindi kami sabay-sabay o ako lang yung nasa labas. Pinipilit ko na lang isipin na normal lang talaga yung lahat. Bagong lipat lang naman ako. Baka ako lang yung nag-overthink. Hanggang sa napaisip din ako. Siya lang yung may sariling kwarto. At siya lang yung halos hindi nakikipag-usap. Sa aming lahat parang ako lang din yung nakakakita sa kanya. Marahil introvert lang siya o baka naman may ibang dahilan. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Ilang araw ko na siyang napapansin. Pinipilit ko na isiping normal lang talaga na baka introvert lang siya at ayaw magpaistorbo. Pero habang tumatagal, mas lalong hindi ako mapakali. Hanggang sa isang gabi, habang kumakain kami sa sala, bigla ko na lang natanong. Oo nga pala, nasaan na yung isa nating kasama? Tumigil silang lahat sa pagkain. Napatingin naman sa akin si Trisha. Huh? Sino? Sino pa ba? Yung kasama natin? Yung may kwarto dun sa dulo ng hallway. Sagot ko. Nagkatingin na naman silang lahat. Parang nagtataka. Leia, 4 lang tayo dito. Sabi naman sa akin ni May. Napatawa ako ng pilit. Ha? Anong 4? 5 tayo. Nakita mo yun? Yung laging lumalabas kapag gabi? Yung nandyan sa kusina? Yung tahimik at mahaba yung buhok? Tapos laging nasa kwarto lang? Wala kaming kasamang ganun. Sagot naman ni Carla na parang kinakabahan. Nanlamig ako. Hindi pwede. Nakita ko kasi siya eh. Nakakausap ko pa nga. Leia? Putol naman ni Trisha. Wala talagang iba. Biglang tumahimik yung paligid at natigil yung tawanan kanina. Wala rin nagsabi na biro lang yun. Kaya doon ko naramdaman na hindi talaga sila nagjo-joke. Bigla na lang akong kinabahan. Yung kwarto doon sa dulo.
Tanong ko ng halos pabulong na. Napakunod naman ng noo si May. Anong kwarto? Yung kwarto doon sa dulo ng hallway. Sabi ko naman sa kanya ng mas pabulong. Leia, wala ngang kwarto doon. Hindi na ako nakasagot. Hindi, mayroon. Nakikita ko nga araw-araw. Lumalabas yung babae doon. Walang pumigil sa akin nung diretso akong naglakad papunta sa hallway. At tinungo yung kwarto doon sa dulo. Narinig ko pa sila na tinatawag ako. Pero hindi na ako lumingon. Dahan-dahan akong lumapit dun sa dulo. Andun yung pinto, sarado. Parehong-pareho sa nakikita ko araw-araw. Hinawakan ko yung doorknob, malamig. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ako nung mga sandali na yun. Dahan-dahan kong pinihit at bumukas naman yung pintuan. At doon, napagtanto kong mali nga ako. Hindi yun kwarto. Storage room. Madilim, walang kama, at walang gamit ng tao. Puro lumang kahon, sirang upuan at mga gamit na parang matagal nang hindi nagagalaw. Amoy alikabok din at luma. Hindi yun lugar na pwedeng tirhan ng tao. Pumasok ako sa loob, sinilip ang bawat sulok. Walang kahit anong palatandaan na may nakatira doon. Bigla kong naalala, araw-araw ko siyang nakikitang lumalabas dito at araw-araw ko rin siyang nakikita sa kusina. Dahan-dahan naman ako napalingon sa likod ko. Ramdam ko, may nakatayo. Hindi ko na kaya. Pakiramdam ko kapag lumingon ako, makikita ko siya doon. Sa mismong likod ko, nararamdaman ko yung lamig. Kaya dahan-dahan akong umatras doon palabas ng kwarto. Hindi ko na lang inalis yung tingin ko sa loob. Para kasing may inaantay akong gumalaw. Pero walang nangyari. Hanggang sa tuluyan akong lumabas. Hindi ko na naisara yung pinto. Bumalik ako ng sala. Tahimik lang silang nakatingin sa akin, yung mga ka-roommate ko. Leia, okay ka lang? Tanong sa akin ni Trisha. Hindi ako sumugot agad. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila o hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba yung sarili ko. Kasi malinaw sa akin na may kasama kami. At nakikita ko siya. Nakakausap ko pa nga eh. Pero kung wala siya doon sa kwarto na yun, at hindi siya nakatira doon, kung 4 lang talaga kami, saan siya nanggagaling? At bakit ako lang yung nakakita sa kanya? Simula nung malaman kong storage room lang yun, at hindi kwarto, hindi na ako nakatulog ng maayos. Pinipilit ko na lang na wag na siyang isipin. Pinipilit kong paniwalaan yung mga kasama ko na 4 lang talaga kami at walang ibang tao doon. Pero kahit anong gawin ko, may pakiramdam pa rin ako na may mali. Kasi kahit hindi ko siya nakikita, alam kong nandyan lang siya. At minsan pa nga, maririnig ko yung mga yapak niya sa hallway kahit tulog na lahat. O minsan, may mararamdaman akong hangin na parang dumadaan sa likod ko tuwing nasa kusina ako. At minsan, nagigising ako kalagitnaan ng gabi na parang may nakatingin sa akin. At pagdilat ko, wala naman. Hanggang sa isang araw, pagpasok ko sa school, doon ko unang naramdaman na hindi lang ako ang may alam. Habang naglalakad ako sa hallway namin, may tumawag sa akin. Isang kaklase ko na hindi ko naman gaano ka-close. Tinitignan niya ako na parang may gusto siyang sabihin pero nagdadalawang isip.
Tinanong niya ako kung saan daw ba ako nakatira at sinabi ko naman yung dorm ko. Bigla siyang natahimik. Tapos tinanong niya kung sino raw yung mga kasama ko. Sinabi ko naman na yung tatlo, sina Trisha, May at Carla. Doon lalong nag-iba yung expression niya. Sinabi niya na dati raw ay may isa pa silang kasama doon. Isang babae, tahimik lang daw at laging mag-isa. Madalas daw yun pong pagtawanan. Hindi ko agad pinansin nung una, pero habang nagsasalita siya, parang may bumabalik sa pakiramdam ko. Parang may piraso ng kwento na unti-unting nabubuo. Sinabi niya na hindi raw maganda yung nangyari sa babae na yun. Madalas daw siyang binubuli, pinagtatawanan, sinisigawan at minsan pinapahiya pa. At ang mas masakit, walang pumapansin at walang kumakampi. Hanggang sa isang araw, hindi na raw ito pumasok. At ilang araw lang ang lumipas, may balita na lang na natagpuan siya sa loob ng dorm. Doon sa mismong storage room. Pakiramdam ko biglang lumamig yung paligid ko. Hindi ko na tinapos yung usapan. Umalis agad ako at diretso akong bumalik dun sa dorm namin kahit hindi pa tapos yung klase ko. Hindi ko alam kung anong hahanapin ko, pero alam kong kailangan kong makita ulit yung kwarto na yun. Yung storage room. Pagbukas ko ng storage room, hindi na ako nagulat na madilim at puro lumang gamit lang ang nasa loob. Pareho lang ng dati. May mga kahon, sirang upuan at mga bagay na halatang matagal nang hindi ginagalaw. Pero iba na yung pakiramdam ko ngayon. Parang may mali. Parang may naiwan doon na hindi dapat nandun. Dahan-dahan naman akong pumasok kahit hindi ko alam kung ano yung hinahanap ko. Pero may pakiramdam ako na may makikita ako. Habang naglilibot ako sa loob, may napansin akong isang maliit na kahon sa gilid na natabunan ng ibang gamit. Parang matagal nang hindi nabubuksan. Kinuha ko yon at binuksan. At doon ko nakita yung isang luma at medyo basang notebook. Yung mga pahina niya parang natuluan ng tubig o kaya naman ng luha. Binuklat ko iyon at sa unang page pa lang may pangalan na nakasulat na hindi ko kilala. Habang binabasa ko yung mga laman, unti-unti kong naintindihan kung ano talaga yung nangyari. Puro sulat, puro hinaing, araw-araw na parang hindi na niya kaya. Binabasa ko kung paano siya tinatawanan at kung paano siya tinatawag ng kung ano-ano dito mismo sa loob ng dorm at kung paano siya ini-ignore kahit na umiiyak na siya. At habang tumatagal, mas lalo ako nanlalamig dahil pare-pareho yung mga pangalan na binabanggit niya. Sila yung mga kasama ko sa dorm. Nanginginig na yung kamay ko habang binabaliktad ko yung mga pahina hanggang sa makarating ako sa huling sulat. Doon ko tuluyang naramdaman na hindi to basta kwento lang. Nakalagay doon. Kung may nakakabasa nito, sana umalis ka na habang kaya mo pa. Akala ko dati ako yung problema. Pero hindi. Hindi sila titigil hanggang may mapapalitan na. Ramdam kong parang may nakatingin sa akin. Mabilis kong isinara yung notebook dahil hindi ko na kailangang tapusin pa. Sapat na yung nabasa ko para maintindihan ko kung ano yung nangyari sa kanya at kung ano yung pwedeng mangyari sa akin. Hindi na rin ako nagdalawang isip. Agad akong umalis. Hindi ko na kinuha yung mga gamit ko, yung mga mahahalaga lang yung kinuha ko. Hindi ko na rin kinausap yung mga kasama ko. Hindi ko na sila binalikan kahit kailan. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung may pumalit na ba sa akin o may isa na naman bagong kasama sa dorm na iyon. Pero may isang bagay na sigurado ako.
Kung may isang taong biglang nadagdag sa grupo nyo, mag-iingat kayo. Kasi baka hindi siya yung problema. Baka siya lang yung nauna. Hello everyone, this is Plin and welcome sa second channel ko. Dito ko naman ibabahagi sa inyo ang mga nakakatakot, misteryoso at minsan totoong kwento na siguradong magpapakaba sa inyo habang kayo'y nakikinig. Magkakaroon po tayo ng mga bagong stories weekly, kaya make sure na nakasubscribe kayo para lagi kayong updated. Kung may gusto naman kayong topic o kung may sarili kayong kwento na gusto nyong ibahagi sa amin, i-comment nyo lang dyan sa ibaba at baka kayo ang ma-feature sa susunod nating episode. Magbibigay din ako ng shoutout sa mga mapipiling comments sa next stories natin. Thank you so much for supporting and happy listening po!